Alright, update tayo dito sa mga OLA na nagkaroon ng revocation, cease and desist order last year. Alam ko parang may ginawa na ako, di ko maalala. Pero alam ko may ginawa na ako ganito eh. Pero mag-update ako kasi mayroon na dagdag na nagkaroon ng cease and desist order pero nakabalik sa bagong updated list ng recorded online lending platform. So, alakayin natin kung ano yung mga nakabalik ulit na mga revoke at cease and desist order ng mga OLA sa kanilang SEC website na recorded online lending platform. Okay? Bago lahat, maglalambing po muna ako sa inyo na pakipollow po ang aking Facebook at YouTube at malaking tulong po para sa aking channel. Lalo na kung nakatulong din sa inyo yung aking video is pa-like na lang po, pa-share at hit niyo po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa mga pag-update ng online lending apps. Ito nga, disclaimer muna, hindi po ako OLA promoter, hindi po ako OLA agent, hindi po ito sponsored. Ang ginagawa po natin dito is pag-expose lamang at pagbibigay ng mga opinion, komento at pagre-review dito sa mga online lending apps. At ang mga base sa mga research ko ang aking mga ginagawa at kung ako man sumusubok ay yun po ay aking personal usage para masubukan ko ng personal at magkaroon kayo ng shared experience sa mga OLA na sinusubukan kong utangan. At kung para sa akin, makakatulong ba sa akin? Pero hindi po ako nanghihikayat na umutang po kayo dito sa mga online lending apps. Ulitin ko, hindi ako nanghihikayat at hindi ako magpo-promote ng mga OLA. Nagbibigay lang ako ng tamang opinion at komento at review para sa inyo. Okay? So, updated na naman po ang list ng recorded online lending platform ng SEC. September 8, 2025, bagong-bago lang, di ba? So, yung nakaraan, August 29, ngayon, ang bilis na mag-update. Okay. Pag-usapan natin yung mga OLA na may cease and desist order at na-revoke pero nakabalik dahil na-lifted na po yung kanilang mga revocation order at mga cease and desist. Unahin lang natin yung medyo sa huli nito, no? Yung nasa pinakababa niya, yung Tekwang lending. Kasi gusto ko mas matakil yung pinakahuling babanggitin ko. Yung Tekwang lending, sa totoo lang, no, may cease and desist order ito noong last year din. Kaya wala sila sa list ng mga past few updates ko dito sa list of recorded online lending platform. Itong si Tekwang Lending Corporation o si Techcash. Ayan po, basahin naman po natin, no. Hindi naman po tayo siguro ganun kababa yung reading comprehension para maintindihan yung nakasulat dito sa gilid na SEC and Bank Case number 07-24-008, cease and desist order lifted dated December 18, 2024. Okay? Ibig sabihin, wala na po yung cease and desist order nila. Pero nung mga nakaraang update ko po nung February, wala pa rin sila eh. Remove, pero ngayon lang nakabalik. Pero last 29 ng August, parang nasama na to sa aking list. Okay? And then, pakita ko ulit sa inyo yung isa pang may cease and desist order na na-lift. Yung second pay financing, yung easy loan at loan. O, yan po nakalagay po sa gilid. Pakita ko sa inyo. Yan na. Cease and desist order lifted dated December 18. Halos sabay sila ni Tekwang o ni Techcash. Okay? Ito rin, wala naman nakalagay sa gilid, pero nagulat ako at nandito na siya nung pagbukas ko nga nitong bagong update ng list of recorded online lending platform ng SEC. Itong Hupan Lending Technology Incorporation. Wala nakalagay, di ba? Hindi ako sure bakit di nila nilagyan kung ano yung dahilan. Kung na-lift ba ito o ano. Basta ganyan lang. Medyo clueless ako sa ganito. Kasi itong si Hupan ay nakaroon ng cease and desist order noong May. I remember it correctly, May 27, itong year na to. Dahil doon sa isang loan app na hindi nila parang nirehistro o nirecord. Ito kasi si Hupan, alam ko merong yung tinatawag na magic peso. No? Yun yung nga tayo naging issue niyan. Kaya binigyan sila ng cease and desist order. Pakita ko sa inyo, ayan. Diba yan, no? Hupan Lending Magic Peso, diba? Okay? Ano ba yung nung OLA ng Hupan? Yung Cashme, Easy Loan, Suki Loan, tsaka Cashwow, diba? So yun lang mga ko. Meron din palang Easy Loan itong si Hupan. Tapos may second pay, Easy Loan, diba? Ngayon ko lang napansin, dalawa pala yung lending company ito. Saka natin talakayin ito. Medyo naguluhan ako rito. Bakit dalawa itong lending company ni Easy Loan? Medyo ko issue. Okay, ngayon, ito yung talagang gusto kong pag-usapan dito. Si
Copperstone Lending Corporation o si Mocha Mocha, Quickla, Peso Bupay, Peso Forest, Poco Cash, Blue Peso, Load Cash. Okay, ayan po. Ngayon, meron nakalagay sa SECN Bank na yung kanilang revocation is lifting of revocation order. O lifting, ibig sabihin kasi na lifting, tinanggal na po yung revocation order sa kanila. So, they have the license na naman na mag-operate at magpautang. Ngayon, nasa inyo naman yung kung anong gusto nyong isipin eh. Pero bibigyan ko na lang kayo ng tawag doon ng aking tawag doon, hindi ko sasabihin theory eh. Possibilities na dahilan kung bakit na-lift yung kanilang mga cease and desist order and the revocation. Okay? Bigyan ko lang kayo. Pero nasa inyo kung anong gusto nyong isipin ha. Mahirap magsalita, baka ma-technical ako, mahirap na. Alam niyo ibig sabihin, baka ma-technical ako. Ito, base lang sa SEC website. At ito, beyond on my possibilities na dahilan kung bakit na-lift up yung kanilang revocation at cease and desist order. Okay, unahin natin yung nag-apela sila para sa kanilang license at doon sa kanilang mga ginawa. Maring nag-comply sila at nag-report sila sa SEC, tapos nag-apela sila, nagkaroon na siguro ng mga motion for reconsideration para maibalik yung kanilang mga license at yung kanilang mga cease and desist order. Yun po, ayok muna magsalita, baka uli ko, baka ma-technical ako. And then, ito yung pinaka-possibilities talaga na alam ko na dahilan is yung nangyari sa Mocha Mocha na ang dahilan kung bakit sila na-revoke is that Truth in Lending Act at yung prohibition sa unfair debt collection practices na medyo criminal charges yun sa pagkakaalam ko dahil nga yung unfair debt collection is yung mga paglabag sa mga data privacy, pangaharas, pagbabanta at kung ano-ano, di ba? Yun. Then, eto siguro ang tingin ko kung bakit nga siya nakabalik si Mocha Mocha is yung complaint ng mga taong nag-report, maaring hindi umabot sa korte yung complaint nila. Maaring hindi umabot doon, yun lang po. At hindi nag-follow up yung mga nagko-complain, kaya maaring mga dahilan na kung bakit na-lift up yung revocation. Pero questionable pa rin sa akin para sa akin yung process na yun, na kung bakit nakabalik. Kasi medyo mabigat yung issue. Unlike doon sa iba na meron lang hindi ibinigay na recorded on lending platform, tapos yung iba may mga kulang lang yata sa mga tayo sa kanilang mga operations, ganun lang. But unlike the Mocha Mocha na talagang alam ko maraming complaint. Medyo questionable. Baka yun nga, umapila. O kaya naman ay talagang yung mga complainant ay hindi na dumalo sa mga pagdinig sa hearing sa maring sa SEC, yung pinapatawag sila para magkaroon ng hearing ng kabilang panig, yung magkabilang panig ay pagharapin, pagdiningin, hindi natuloy. At parang sa korte lang yan, na-dismiss dahil hindi umaatin yung mga complainant o yung mga nagre-reklamo. Okay, yun lang po Ngayon, kung nasa inyo, it's up to you. Yung kung mabasihan ako ng technical dito, ulitin ko, okay? Is based lang doon sa binasa natin yung mga sinabi ko sa inyo. Kaya nga ngayon, kung medyo may utang kayo, dito sa mga binanggit ko, they have the license to operate ulit. Yun lang po masasabi ko. So, sana nakatulong ang video ito. Pero, ulitin ko hindi po ako nagpo-promote niyan at hindi po ako sang-ayon sa pagbalik. Dahil nga medyo questionable, dahil nga doon sa unfair debt collection practices na nilabag noong Copperstone. Yun lang po ang aking tanong sa SEC. So, kung nakatulong sa inyo, paki-like na lang po at malaking tulong po sa aking channel. Share at hit nyo po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos dito sa mga usapang online. Marami po salamat sa ulitin.